Parang tayo po tayo. Ang sabi dito sa verse na to, ang aking isi-share sa inyo bago tayo umawit. Sabi ito, sapagkat ang kalaban natin ay hindi tao. Okay? Sapagkat ang kalaban natin ay hindi tao, kundi masamang espiritu sa impapawid. Mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman na mamamayani sa mundong ito. Ano man ang sitwasyon sa mundo, halimbawa may naginawa yung kapitbahay mo, anak mo, asawa mo, o sino man malapit sa iyo, hindi sila ang tunay mong kaaway. Kung minsan natatakot ka, nangangamba ka, nagwo-worry ka, yan ang mga espiritu na kung saan nagpapagupo sa iyo. Dumating sa sitwasyon sa buhay natin na parang ang mahirap, parang hindi tayo magkatulog, hindi tayo okay dahil sa mga alalahanin sa buhay. Kahit anong sabihin mo, ipilit mong ibaling ang mata mo sa ibang bagay, minsan yun pa rin ang sumasaksak sa isip mo na mga alalahanin. Kapag nag-umpisa ka na umawit, dumulog sa Panginoon, yung takot, pangamba, nawawala ito, na-auto-focus ka na doon. Ang nakikita mo, ang kabutihan, solusyon, biyaya, katahimikan, kapayapaan. Yan ang ating makikita. Amen po ba? Tayo po ulit ay tumayo. Ayan. At palakpakan minsan pa ang Panginoon. Amen. Thank you, Lord God. We give you praise. Sambahin natin ang Panginoon sa magito. Amen. Okay. Thank you, Lord. We give you praise. We give you honor. Whoa, we bless your name. Here we go. We give you praise, Lord. Yeah. Oh, we thank you. Mighty man, from the trial to the face the enemy. Yeah. Told by God not to be afraid. He will give the victory. Yeah. Pick up the song and lay down the sword. For the battle is mine, says the Lord. Yes. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let Your praise resound. sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle. Battle is the Lord's. Yes! Sambahin natin ang Panginoon. Siya ang magtatanggol sa atin. Evil one comes against you to fill your heart with fear. You can trust in God, not to be afraid. Give to lift up the song in the mood of someone. For the battle is mine, says the Lord. Sing unto the Lord, make a joyful song. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle. Is the Lord. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. Sing a victory song in the time of war.
to the Lord. Make a joyful sound. Lift your voices and let your praise resound. sing a victory song. In the time of war, trust in Jesus. The battle is the Lord. 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 Hallelujah. In Jesus' name, we are victorious. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' name, lahat po'y makakaya natin. Tayo'y tagumpay na kay Kristo. Hallelujah. Yes, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Your fight for us. Will fighting for us, Jesus. Hallelujah. Amen. Purihin po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Yes, Jesus. Mawit tayo para sa Kanya. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh, oh, oh. Yes, Lord, you are here in the midst of us, Lord. Thank you for your presence. Hallelujah. God is fighting for us. God is on our side. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are carrying our burdens, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die.
receive all the praises that we can give, O Lord. Hallelujah. The battle is not ours, but the Lord's. Hallelujah, Jesus. Yes, O Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka ng lahat ng iyong mga anak sa oras na ito. Ikaw po ay nararapat na papurihan at alayan ng aming pinakamataas na pagsamba. Hallelujah, Jesus. You are worthy, Lord. You are worthy. Sa lahat ng mga ginawa mo sa aming mga buhay, Panginoon, you are worthy to receive all the praises. At sa lahat ng mga bagay pa na hindi namin nakikita pa, Lord, we still trust in you, Lord. Ikaw ang may control ng lahat. Ikaw ang nakakakita sa amin. Panginoon, ibinigay mo na lahat sa amin. Ibinigay mo na ang iyong bugtong na anak. Ano pang hindi mo kayang ibigay para sa amin? Thank you for your love, Lord. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng mga ginawa mo sa amin. Sa aming awit na ito, patuloy naming alalahanin lahat ng mga ginawa mo for what you have done in our lives, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, you are worthy. Sing on the hill of Calvary, my Savior bled for me, my Jesus set me free. Look at the ones that give me life, grace flowing from His side, no greater sacrifice. What is done? What is done? All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what He's done. Sing for the freedom He has won. Even that is dead and gone. His life has overcome. Speak, say the name above all names, over every broken place. He is risen from the grave. Oh, what is done? What is done? All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. Praise God, what was Now, on the throne of majesty, the Father's will complete. He reigns in victory. Oh, sing hallelujah to the King. He's worthy to receive all the worship we can bring. Sing hallelujah to the King. He's worthy to receive all the worship we can bring. Oh, what is done? What is done? All the glory and praises to the Lord. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what He's done. What is done? What is done? All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what He's done. I praise God for what He's done.
what is done, what is done, what is done. All the glory and all the glory and honor to you, O Lord. The sins are forgiven. The future is heaven. I praise God for us. Yes, let us hear our voices of the Lord say, what is done, what is done. All the glory and the honor to the Son. The sins are forgiven. The future is heaven. And I praise God for what is done. Praise God. I praise God for what is done. Oh, praise God. I praise God for what is done. Yes, Lord, we will never forget what you have done in our lives, Lord. All glory and honor, praises belong to you, God. Hallelujah. Yes, Lord, we lift our voices unto you. Itinataas po namin ang aming mga awit, ang aming mga tinig para sa inyo. Salamat sa lahat ng mga ginawa mo sa aming mga buhay. You are worthy, Lord. Worthy of all the praises and worship. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise your name, Jesus. We praise your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We praise you, God. Kapatid, You are worthy. this morning, once again, lift up your praise to the King of Kings and to the Lord of Lords, who have already done great things in your lives. Come on, lift up your voice to Jesus. Hallelujah. He deserves the highest praise and adoration. Oh, oh, we lift up our voice to you, Jesus. You are worthy. You are worthy to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Yes, thank you, Jesus. Lift up your thanks and adoration and praise. Hallelujah. We praise you. We praise. Oh, you have done great things, Lord God. Napakarami mong ginawa, Panginoon, sa buhay namin. Dakila ka, tapat ka, Panginoon. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Lord, you are our great provider. You are our healer. You are our great lover, Lord God. We praise you, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon. My brothers and sisters, hindi ka lamang iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan. Hindi ka lamang niya dadalhin sa pangako niya, kundi ikaw ay kanyang minahal. He loves you unconditionally, without any condition. That is our one true loving God. Hallelujah. We thank you, Lord God. We praise you for your unconditional love. Maraming salamat, Panginoon, that you even offer yourself as a sacrifice, Lord God, for our sins. Upang nang sa ganoon, Panginoon, kami ay malayang makalapit, makadulog sa Diyos sa pamamagitan mo, aming Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. At alam po namin, Panginoon, na sa umagang ito, ang iyong mga salita ay buhay at totoo, Panginoon, sa aming buhay. At patuloy namin itong mararanasan, Panginoon, dahil ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na sumasa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa tanging matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. What is done? All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God
Amen. Magandang umaga po sa bawat sa atin. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. So nasa dako po tayo ng pagkakaloob. Palagi po nating naririnig ang katagang God loves a cheerful giver. Di po ba? Pero hindi po ibig sabihin na malangkot ka ngayon, hindi ka magbibigay. Hindi po ganon. Hindi po yung panlabas ang ating babaguhin, kundi po yung laman ng ating puso. Na patuloy po nating i-enjoy ang ating relationship sa Panginoon. Patuloy nating makita na siya'y mabuti, na siya'y mapagmahal, na siya'y tapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapag yun po ang ating nakita, mapupuno po ng kasiyahan ng puso natin. Bunga po noon, amen? Kapag lumalapit ka dito sa harapan para magbigay, natutuwa ka. Yun po yung resulta, amen? Hindi po yung panlabas, kundi yung laman ng puso ang tinitingnan ng Panginoon. Kaya kapag naunawaan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos, tiyak, mapapangiti ka, mabibigyan ka ng kasiyahan, lalo na sa pagkakalob sa gawain ng Panginoon. Amen? Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa pribilehiyong ito, sa opportunity ito, Panginoon, na kami makapagkalob sa inyong gawain. Tunay nga o Diyos, gaya ni Pablo, sinabi niya sa mga taga-Pilipos na sila yung mga kapartner niya sa ministeryo na kanyang ginagalawan. Gayun din, Panginoon, kami o Diyos, kami kabahagi, kami kapartner, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo, ng iyong kaharian dito sa lupa. Kaya, Panginoon, ang pagkakalob po namin o Diyos ay bunga ng aming pasasalamat, bunga ng aming pagpupuri, bunga ng aming pagsamba sa inyo, at bunga po, Panginoon, ng aming pananampalataya. Salamat o Diyos, ngayong umaga, patuloy ka namin pinasasalamatan at pinupurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Masulyapan ang ating kapatid na si Myla De Leon. Yun! Palapang minsan pa ang Panginoon. Welcome, kapatid, sa CFS. Okay? What next? Tayo natin magkamayan. Sing unto the Lord, make a joyful sound, lift your voices, and let your praise ring out. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. Sing unto the Lord,
Good morning po. Bago po natin pag-aralan ng salita ng Diyos, nais muna po namin umawit ng isang kanta. Ito po ay kasama dun sa album ng Magtiwala Ka Lang. Anong year na yun, Pastor? So siguro more or less 15 years, ganon. So nasa YouTube po ito, kung gusto nyo pong pakinggan, search nyo lang po Magtiwala Ka Lang by Brother Ronald Lacsina. Please like and share. Malay nyo, baka mamonetize. Subscribe. Okay, subscribe. Ito pong kantang ito ay sinulat po ni Mrs. Rona Nicart. So ito po ay binigay niya sa akin at ito po ay aking inareglo at nilagyan ng tunog. Okay? So ang title po niya is Dahil kay Jesus. Palakapan po natin ang Diyos. Laging abala sa kamunduhan. Buhay ko, ito ba ang kahulugan? Puso't isip ko'y walang kapayapaan. Hinahanap ko ay nakaligayahan. Kayamanan ba ang kasagutan na ang pait ng buhay ay maibsan? Ngunit dahil kay Jesus, buhay ko ay nagbago. Siya lang palang kasagutan sa mundo ng kawalan. Buhay ko ngayon puno ng pag-asa. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lang ang kailangan sa buhay na ito. Kahit saan man ako ay magtungo, balisa pa rin ang puso ko ito. Buhay ko kay gulo, pangarap ay pira-piraso. Ngunit dahil kay Jesus, buhay ko ay nagbago. Siya lang palang kasagutan sa mundo ng kawalan. Buhay ko ngayon puno ng pag-asa. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lang ang kailangan sa buhay na ito. Dahil kay Jesus, buhay ko ay nagbago. Siya lang palang kasagutan sa mundo ng kawalan. Buhay ko ngayon puno ng pag-asa. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lang ang kailangan sa buhay na ito.
nagbago. Siya lang palang kasagutan sa mundo ng kawalan. Buhay ko ngayon puno ng pag-asa. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lang ang kailangan sa buhay na ito. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lang ang kailangan sa buhay na ito. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lang ang kailangan sa buhay na ito. Amen. Good morning po. Pasensya na po kayo. Naalala ko yung tatay ko kaya hindi ko masyadong ano yung song. Amen. Kahapon po, chinyat ako ni Easter Noy. Sabi po niya, ikaw yung naka-schedule bukas. Siguro po baka naisip niya dahil 2 weeks ago, pumanaw po yung tatay ko, tsaka naging busy kami. Kaya siguro po inisip niya, baka hindi ako nakapaghanda. Pero season and out of season po, ang salita ng Diyos ay ipapahayag. Ano man ang sitwasyon natin sa ating buhay, ang salita ng Diyos ay hindi namamanahon, hindi nagtatangi ng panahon. Amen po? Palakpakan po natin ang Diyos. Ayaw ko po sana, pero yun nga po, dahil ayaw kong madala sa emotion yung salita ng Diyos because ayaw ko po yun. I want the pure word of God to be preached. Kaya, yun po. Amen. So napakaganda po ng ating mga awitin. Kagabi po, hindi ako makatulog. Hindi po dahil sa ako yung mag-share ngayon, dahil naaalala ko si Pastor Edwin. Dahil magsasong leader po. Napakagaling po niya. Kapag nagsosong leader po siya, tinitignan ko siya, parang nanonood ako ng mga 1940s na pelikula. Yung tinitignan mo yung bibig, pero wala kang naririnig na sound. Amen. So, yun po. Remember, sabi po, remember what He has done. Alalahanin natin ang ginawa ni Kristo nang dahil sa Kanya, tayo ay nagkaroon ng karapatan maging anak ng Diyos. Remember what He has done. By His stripes, we are healed. Remember what He has done. He became poor so that you will become rich. Remember what He has done. Dahil sa Kanya, tayo ay nagkaroon ng karapatan maging anak ng Diyos. Remember what He has done. Dahil sa Kanyang ginawa, tayo ngayon ay mayroong bagong identity. Wala na yung dati, we are new. New identity. The Spirit that is within us is renewed. New. Hindi po siya ni-repair, hindi siya ni-renovate, something like that. But it's new. Behold, all things are new. All things had passed away. Behold, all things are new. You have new identity in Christ. Okay? Pwede pong tumayo si Pastor Edwin.
Ayun. Okay. May pino-point out lang po ako. Sige po, Pastor, mupuan natin. Dati po kasi sa YouTube, sino si Pastor Edwin? Ba't laging nababanggit sa preaching? Na nagtataka po na may nagtanong po sa akin. Sino daw po siya? Bakit laging nagtatanong? Gwapo ba siya? Mabait siya? Aha. Okay. Tinawag ko po siya, tumayo siya, because that is his identity. Tumutugon siya sa kanyang identity. Nakukuha po ninyo? And our new identity in Christ, we have a new identity in Christ. Yun yung gusto kong sabihin. Doon tayo tumutugon. Kapag hindi ikaw, hindi ka tutugon. Nakukuha po ninyo? Kapag ikaw yon, tumutugon ka. In the same way, sa ating buhay mananampalataya, we have our new identity. Doon tayo tumutugon. Kung sinasabi ng iyong katawan, ikaw ay mahina, that's not your identity, huwag ka tutugon. Tumugon ka kung sino ka. That in Christ, you are powerful. Tumutugon ka dun sa identity mo. Hindi ko kilala yan. Kasi hindi na ikaw yan. All things have passed away. Behold, all things are new. Kapag sinasabi ng iyong katawan, may sakit ka, by His stripes, I am healed. Doon ka tumutugon. Kapag sinasabi ng sitwasyon na ikaw ay kawawa, ikaw ay poor, inside of you, your identity says that He became poor so that you will become rich. That is your identity. Doon ka lagi tumutugon kung sino ka kay Kristo, sa ginawa ni Kristo sa iyong buhay. Kapag sinasabi ng kapag sinasabi ng problema, hindi mo kaya, you can move mountains. You have that identity, you have that faith moving mountains in you. Hindi ka mahina. That is not your identity. Kaya pag tumatawag ang kahinahan, hindi ikaw yon. Because you have your new identity in Christ. Yun po tayo. Okay? Kaya wag po tayong tutugon kung anuman ang ipupukol na lang sa atin ng sanlibutan. Because hindi na tayo doon ngayon tumutugon. Tumutugon tayo kung sino si Kristo sa ating buhay. Our new identity in Christ. Kaya po kanina tinawagan ko si Pastor Edwin. Tumayo po siya. Because yun ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi ko po siya tatawagin, harap po sa kanya, Pastor Francis, hindi po tatayo yan. Hindi niya alam. Dapat po ganun. Hindi mo na alam that because that is not your identity anymore. Kung ano ang sinasabi, mahina ka, you will not amount to anything, that's not your identity anymore. Huwag ka nang tutugon doon. Ang lagi kang tumutugon kung sino ka kay Kristo. Ang ginawa niya sa inyong buhay, sa ating mga buhay. That is, pinag-aralan po natin yan dati. Napaka-importante po niyan sa ating pag-aaralan ngayon. Establish na po dapat kung sino tayo kay Kristo. Kung sino tayo ngayon kay Kristo. You always respond to your new identity. Corinthians 5:17. Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, the old has passed away. Behold, the new has come. New. It's not renovated, it's not repaired, it's new. Kasi pag renovated, halimbawa po sa bahay, renovation, pipinturahan lang po yan, pero the old is still there. Tinakpan lang. Pero with us, it's new. Bagong pagkatao, bagong identity. Dapat yun ang ating nasa loob. Be ye transformed by the renewing of your mind. Yung puso po natin, napaka-importante because the old nature, the old identity cannot fulfill the plan, the dream, the vision that God put into your heart. Hindi niya mapupulfill yon yung old identity mo.
It's the new identity that will fulfill the vision, the dream that God has put into your heart. It's your new identity in Christ. Yun lamang po. It's unleashing the power of God in your life, in your new identity. Ang bagong pagkatao, hindi yung luma. Nakukuha po ninyo, so tayo dapat ay nagre-response sa ating new identity in Christ. Yun lamang po, yung vision, yung binigay na dreams sa ating ng Panginoon, we can only fulfill that with our new identity in Christ. We always respond with our new identity. Hindi po pwede yung luma nating pagkatao. Hindi mo pwedeng ilagay yung bagong alak sa lumang tapayan. Dahil ang alak, yung bagong alak, may fermentation po yan. Pag nag-ferment po yan, magkakaroon ng pressure yan. Pag yung pressure po niyan, magbe-burst yung luma. Pero yung bagong tapayan, hindi po yan masisira. Whatever pressure sa ating buhay. Alam ko po yung mga pagsubok, yung mga negative na sa ating buhay, hindi po galing sa Diyos yan. But we can overcome to the power that is inside of us. Hindi tayo nagiging matatag dahil sa mga pagsubok. Matatag tayo sa loob, kaya napapagtagumpayan natin ang pagsubok. Hindi po galing sa Diyos ang mga pagsubok na sinusubukan ka para maging matatag ka. Matatag ka dahil kay Kristo, kaya napapagtagumpayan mo ang anumang pagsubok. Baligtad. Ang pananaw po ng sanlibutan, nagiging malakas ka dahil nararanasan mo to, namatay si ganito, naging matatag ako or something. Hindi po. Napapagtagumpayan mo ang mga bagay na yan because of your new identity in Christ. Matatag ang iyong loob. That's the power that is in you. Kaya napapagtagumpayan mo kung anuman ang mga pagsubok na nasa yung buhay. You can speak to the mountain of problems. Ikaw ang mag-i-speak. Hindi ang problem ang mag-i-speak sa'yo because of that new identity. Bakit? Dahil kung yung lumang identity ang nasa atin pa rin, baka may masabi lang sa atin, give up ka na kagad. Because that's the old self. Pero kapag yung new identity that is na nasa sayo, yung identity ni Christ na nasa sayo, kahit anumang mangyari, anuman ang sabihin sa'yo, you will never give up. Because nananangan ka sa identity, sa ginawa ni Kristo sa inyong buhay. Okay, nakukuha po ninyo. So we always respond. Be ye transformed. Sabi po sa Romans 12, be ye transformed by the renewing of your mind. Mabago ang puso. Tingnan po natin si Abraham. Sabi po ng Diyos, ikaw ang magiging ama ng lahat. Sabi po, hindi maraming bansa, nabasa ko po. Lahat ng nasyon, lahat ng bansa. Okay, so bago po nangyari yun, pinalitan ang pangalan ni Abraham from Abram to Abraham, from Sarai to Sarah. Tama po ba? Tapos pinakita ng Diyos ang buhangin, ganito magiging karami ang yung mga salinlahi. Pinakita niya ang mga bituin, ganito karami ang iyong magiging salinlahi. So every day, pag lumabas si Abraham dun sa kanyang tent, nakikita niya ang buhangin, nare-remind siya, I am the father of many nations. Bago siya matulog, nakikita niya ang mga bituin, naaalala niya, I am the father of many nations. Kapag tinawag ni Sarah si Abraham, naririnig niya, Father of many nations. Kapag tinawag niya si Sarah, naririnig siya ang Mother of many nations na kanyang asawa. Every time, every day, na bago ang panloob. We must always be reminded every day to the Word of God kung sino tayo. Every day, nire-remind natin ang ating sarili.
Because the new self that is in us, dapat ma-renew yung puso natin. Be ye transformed by the renewing of your mind. Ma-renew yung ating nasa loob. Every day we remind ourselves kung sino tayo. Okay? Napakahalaga po nito. Bago tayo punta kay Joseph, kamukha po ng aking nasabi, we can only unleash the dream, the vision, ay ma-unleash through our new identity. Kaya dapat establish po tayo doon. Okay? Si Gideon po. Okay, balik po tayo kay Sarah. So bago magkaanak si Sarah and Abraham, it's very impossible eh. They are already 100 years old. Pastor? 100 years old? Yes, 100 years old. So kaya tinawag sila ng Diyos, Father of many nations, pero yung kanilang kalagayan, hindi eh. Baog pa. Tapos si Sarah is 100 years old. Abraham, sorry. So, kung titignan mo ang kalagayan sa panlabas, hindi pwede eh. Pero tinawag sila ng Diyos, Father of many nations, Mother of all nations. Yun ang tinawag ng Diyos. Dahil yun ang nakikita ng Diyos sa kanila. And in the same way, ang nakikita ng Diyos sa ating buhay ay si Kristo, hindi tayo. The new identity that is in us is Christ. Okay? So doon tayo tinatawag ng Diyos. Lagi tayong doon tinatawag ng Diyos kung paano kanya nakikita. Gideon was called a mighty warrior. Pero sabi niya, nagsumagot si Gideon eh, paano ako naging mighty warrior? Kami ang pinakamaliit. We are weak. Mahina. Nagre-response lagi doon sa kung ano yung nakikita. Pero ang nakikita ng Diyos, He is a mighty warrior. Okay? Doon tayo minimit ng Diyos. Doon tayo minimit ng Diyos with our new identity. Doon niya tayo nakikita. Okay? Ulitin ko po, the old self cannot fulfill the dream, the vision that God has put into your heart, into our heart, sa ating buhay. It's the new identity. Amen? Nakukuha po natin. Ngayon, balikan po natin si Joseph. Napakahaba po ng intro. 10 minutes na intro, 5 minutes na ano. Amen. Bakit ko po binalikan yon? Dahil it's so very important. Napakahalaga na bago makita natin kung sino tayo. Hindi basta nakikita hindi nakikita ng flesh yan, hindi na naiintindihan natin pagkatao. Because the old self will always find reason, logic. Hindi pwedeng mangyari ito dahil ganito. That's the old self. But with our new identity, we have the resurrection power that is in us. The power of exceedingly abundantly is working within us. Working within us. That is our new identity. Kapag hindi mo kayang maniwala sa Diyos ng mga bagay na without any reason, that's your old self. Okay, yung lagi mong binibigyan ng dahilan, hindi ako nag-aral, hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganito. Dahil nakikita mo yung limit ng luma mong pagkatao. But in Christ, the exceedingly abundantly above all that we could ever ask or think, according to the power that is working within us. Amen po. Ayan, madali na lang po tayo niyan. Na kay Joseph na po tayo. Ayan. So Joseph was called a prosperous man. Yun po ang nakikita ng Diyos. Because the Lord was with him. Nung nasa bahay po siya ni Potiphar, dahil nakita ni Potiphar na siya ay sumasakanya ang Diyos, siya po ay ginawang parang head
By the way, Potiphar po is the captain of the soldier, ng mga soldier ni Potiphar, ay ni Pharaoh. Iba po si Potiphar, iba si Pharaoh. Baka ma-mix po natin. Potiphar is the captain of the soldier of the king of the whole Egypt. That is the Pharaoh. Pharaoh po is parang equal to king po yan. Okay? So nung nasa bahay po siya ni Potiphar, siya po ang ginawang katiwala sa buong sambayan ni Potiphar. Napakaganda, tibo ba? Parang yun na eh. Parang nandun ka na eh. Parang yung dream mo nandun na eh. Di po ba? Parang kung sa iba lang po eh, ay dito na ako. Will be my comfort zone. Mag-i-stay na ako dito. Pero hindi pala. Hindi pa pala yun ang best. Hindi pa pala. Kaya po tayo bilang mananampalataya, wag po tayong tumigil sa ating comfort zone. Wag po tayong mag-stay. Because we don't realize na hindi pa yun ang best ng Diyos para sa atin. Kung makikita po natin parang okay na eh. Parang okay na ako dito. But the plan of God, hindi po natin ito malilimit. Let us go out. Patuloy. Hindi tumitigil ang Diyos. Hanggang kaya mo. Hindi ka susukuan ng Diyos sa iyong dream. The dream that God put into your heart. Hindi sasabihin ng Diyos, hanggang dyan ka na lang muna, hindi na natin kaya. Hindi po sasabihin ng Diyos yan. Hanggang kaya mo, kaya ng Diyos. Limitless. The dream, the vision. At kapag kumilos ang Diyos, alam na alam mo na ang Diyos ang kumilos. So wag po tayong manatili. Wag po tayong maglagi sa ating comfort zone. Okay na ako dito, Lord. You know, nung nasa house po ni Potiphar si Joseph, yung circle of influence po niya sa house lang. Sa bahay lang ni Potiphar. At slave pa rin po siya. Hindi pa rin siya malaya. Oo, maganda yung kalagayan niya. But the truth of the matter is, slave pa rin siya. Hindi pa rin siya ganap na malaya. So from slavery, nakulong po siya. At sa kulungan, ganun din po. Pinagkatiwalaan din po siya. Kwento ko na lang po sa Genesis 41. Mahaba po kasi, kwento ko na lang. Okay. So nanaginip po si Pharaoh. Alam ko po natalakay na ito last week, di po ba? Okay, ulitin ko lang po. Nanaginip po si Pharaoh ng 7 baka na malulusog at 7 baka na pangit at payat. Yung mga payat na baka, kinain yung mga malulusog na baka. At nanaginip ulit siya, yung grain, tumubo, yung 7 yung head. Tapos may tumubo na 7 rin na grain na pangit, kinain yung grain na malulusog. So naghanap po sila ng mag-i-interpret. At naalala po nung tigitikim ng alak ni Pharaoh, si Joseph, na siya ang nag-interpret nung dream, nung tigitikim ng alak ni Pharaoh. Yun. So, kung nabasa po ninyo, narinig nyo na Sunday, medyo mabilis na po sa inyo. Okay. So, ipinaliwanag po ni Joseph yung panaginip ni Pharaoh. At tinuruan po ni Joseph kung ano ang gagawin ni Pharaoh. Okay? At nung nakita po ni Pharaoh yung wisdom ni Joseph, tinanong po niya kung saan makakahanap ng tao na gagawin yung advice ni Joseph. Nakukuha po ninyo. Okay.
So dahil nakita ni Pero na si Joseph ay kinakasihan ng Diyos, siya po ang ginawang pangalawa. Na-promote po siya. Okay? Okay. So na-promote po si Joseph bilang pangalawa kay Pharaoh. Yung trono lamang po ng Pharaoh ang mataas kay Joseph. Nakukuha po ninyo. Okay. So kung makikita po natin, when God works, okay, kumpleto. Hindi lamang ikaw yung nakikinabang, kundi lahat ng tao nasa paligid mo ay nakikinabang. At hindi lamang po yan. Ito po, okay. Kapag na-unleash yung vision, ikaw ang unang-unang nakikinabang. Ikaw. Kaya magpatuloy po tayo. Kung ano man ang dream, kung ano man ang vision na binigay ng Diyos sa'yo, magpatuloy ka. Dahil ikaw yung unang-unang nakikinabang. Tingnan po natin when Joseph was promoted, siya po ay nilagyan ng robe, pinasuot po yung, and I believe, natamasa po ni Joseph all the best things that Egypt has to offer. Because, pangalawa siya eh. Bago pa niya natulungan yung mga tao, naranasan na niya. Kaya po mga kapatid, hindi ka lugi. Hindi ka lugi. When the dream, kapag yung panukala ng Diyos sa iyong buhay ay sumunod ka, hindi ka lugi dahil ikaw ang unang-unang nakikinabang. All the best things, sabi nga po, all the best things that Egypt has to offer, naranasan po yan ni Joseph. Kung may BMW po noon, baka nasakyan ni Joseph. Dahil yung karwahe, the best, ano po yung karwahe sa chariot. Umikot po siya sa buong Egypt eh. Ibig sabihin, the best chariot that Egypt has to offer, nasakyan po ni Joseph. So, hindi ka lugi mga kapatid. Patapos na po tayo. Hindi ka lugi. Aga pa. Sabi ko po 5 minutes. Okay. Hindi ka lugi. Okay? Kaya mga kapatid, this is a challenge. Nakikita po natin ang ating building. If God, may impression sa inyo ang Diyos that God will use you on this building, magpatuloy lang po. Sige, go, go, go. Dahil ikaw ang unang-unang nakikinabang. Si Joseph, bago pa niya natulungan ang buong Ehipto, bago pa niya natulungan ang kanyang mga kapatid, naranasan muna niya. Magpatuloy po tayo mga kapatid. Hindi ka lugi. Unang-una kang makakaranas sa kanyang kabutihan. And then, mararanasan din ng mga taong nakapaligid sa inyo. God is so good. Hindi mo siya malilimit. Sipin niyo po, from slavery to prison, to the second highest powerful man in Egypt, parang napaka-imposible. Pero sa Diyos, lahat posible. Sa ating pag-iisip, it's so impossible. But with God, nothing is impossible. Napakabuti ng Diyos. Tandaan po natin ang ginawa ni Kristo sa ating buhay at doon po tayo magsimula. Kung sino ka, you are prosperous, you are healed, you are more than conqueror. The power of resurrection is working within you. The power of exceedingly abundantly above all that we could ever ask or think is in you. We cannot limit God. God is the creator of the heavens and the earth. Lahat po ng nakikita nyo, ang Diyos ang may likha. Walang imposible sa Diyos. Maraming salamat po.
ihanda po natin ang ating puso sa pag-alala sa kabutihan ng Panginoon. Siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga ni Engineer, lahat ay ginawa na ng Diyos. Ang dapat lang natin gawin ay i-acknowledge siya sa ating buhay. Alalahanin po natin ang kanyang ginawa sa buhay ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng banal na komunyon. Ang tinapay at katas ng ubas ay simbolo lamang po ng katawan at dugo ng ating Panginoon na kapag inaalala po natin, nakikita po natin ang kanyang kabutihan. Tayo po'y manalangin, salamat o Diyos sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa buhay po namin, at ngayong umaga patuloy ka namin alalahanin, Panginoon. Habang pong ibinibigay yan, tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po'y tumayo. Itaas po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sabi po ni Apostol Pablo, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidor rin ng Panginoong Yesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, hinahati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain. Itas po natin ang saro. At nang gabing iyon, kinuha ni Jesus ang saro at ibinigay sa mga apostol. Ang sabi niya, ito ang aking dugo. Ang siyang naglinis at nagbubo sa inyong mga kasalanan. Sa tuwing iinumin niyo ito, sabi ng Panginoon Yesus, sa tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyong bilang ala-ala sa akin. Anong alahan natin? Ang ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Nahugasan, tinanggal, nawala, naglaho ang ating kasalanan dahil sa ginawa ni Kristo. Kapatid ko sa Panginoon, sama-sama natin gawin ang mga bagay ito bilang ala-ala sa Kanya. Thank you, Lord God. Sambahin natin ang Panginoon. What is done? All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. What is done? What is done? I praise God for what is done. Praise God. Praise God. Tayo po makakapuna. Salamat po, Panginoon. Salamat po
Panginoon, sa mensahe mo sa aming sa bawat isa. At salamat po kay Engineer Edgar tayo at kundi sa pamilya, nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Kaparin Panginoon, dahil ginamit niya powerfully at ang message ng Panginoon, mensahe ng Diyos. Alam ko, di lang nagusto sa niya, nagusto sa kanya, kundi nagusto din sa ating mga puso. So, napakaganda po ng mga mensahe ng Diyos. Dahil, ang in-emphasize natin, ang Word of God, sa Lord ng at ang ating pangunahin na dahilan kung ba't tayo nakatipot yun, hindi para sa intellectual, kundi para sa magkaroon ng heart surgery from believing. Paniniwala natin sa Diyos kung sino siya. Paniniwala natin na tayo magaling na, tayo mayaman, tayo anak ng Diyos, pinatawad na sa ating makasalanan, at tayo righteous. No, hindi lang ito, nasa isip na. Pininiwala rin. Ito'y tinatawag na paniniwalang system, belief system. Sistema ng paniniwala. No, ang paniniwalang system na yan ay may translate sa faith system, sa panampatayang sistema, na kung saan ang ating mga puso ay nag-aalam kung sino tayo sa ating Panginoon. Kaya sarili pong sabihin na anak ng Diyos, ligtas ako, righteous ako. Pero alam nyo, kumisan ay puro paniniwala. Sabahat, kailangan paniniwala at pananampalataya ay magkasama. Hindi lang na ito ay paniniwala. Kaya patuloy natin ang salita ng Diyos ay maalaman sa ating buhay. Pasok lang, ang ating paniniwala, ito yung may transfer sa ating puso, na ito yung magkaroon ng revelation knowledge. Sa ating puso, na ito yung nag-aalam, at talagang ikaw ay hindi epektado sa amin ng Gina, hindi epektado sa anong identity na dati natin sa ating pagkatao sa ating mga buhay. Kaya, pwede pa na sa umaga ito. Kaya po, sabi ng John chapter 1 verse 12, stay me. So, ang ilaw na ito, nagliliwanag sa kadiliman. Okay. Ang ilaw na ito ay liliwanag sa kadiliman. At kailan may hindi dadaig ng kadiliman. So, ang liwanag ng Diyos ay nasa ating mga puso. Dahil ang ating panaskuso ay tinanggap natin sa ating mga buhay. We are now a new creature. Tayo ngayon, ang identity natin, ang ating pagkakailangan sa ating sarili, ay ang Panginoon ay sumasa atin. At kung sino siya, ay ganoon din tayo. As He, so are we in this world. So, yun ang ating kaliwanagan. Kaya, patuloy natin makita sa ating mga buhay kung sino tayo ngayon sa ating Panginoon. Kaya, ang anumang kadiliman sa ating kaisipan, sa ating buhay, sa ating paligid, ay di madadaig ng kaliwanagan. Ang kaliwanagan ay lagi nananalo, natatagumpay. Kaya kapag tayo po ay dadadaig ng kadiliman, huwag natin hayaan na ito'y manatili, kundi ito'y ma-overcome natin sa pamagitan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, ang kaliwanagan ito ay tunay na ay magliwanag hindi lang sa ating mga buhay, kundi sa ibang tao. Sabi ng Nigeria, hindi lang tayo nakikinabang, kundi ang iba ay nakikinabang sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak, tayong mga anak sa kanyang magulang, at tunay na nandoon na bigay natin ang liwanag sa ibang tao. Kaya, ikaw man ay karamdaman, ako may karamdaman, pero paborin natin ang mga taong may karamdaman.
may liwanag na dadalhin natin sa ibang tao na kaysa sila po ay ma-depress, malungkot, kundi ang kadilim, ang kaliwanagan ay dalhin natin. Ang pagkasa, kagalingan, sabi. Alam nyo, ako man po may sakit, pero kung ako po ay padadaig ng sakit ito, hindi na po ko nandito. Ako'y nakapulong doon. Kaya po, ako naniniwala, ako'y magaling na, kaya po nagagawa ko ang bagay na hindi ko kayang gawin. Sa akin po eh. And I believe, balang araw, tayo magtakbuhan, no? Patakbuhan tayo. Wala po yung posible ka. Kaya si Joseph, naghintay siya ng 13 years. Plus, nagkaroon ng fulfillment. Ang matabang marasog, hindi po lang matabang, marasog na baka. Kaya po, 22 years, nilintay niya para magkaroon ng fulfillment. So pwede niyang isipin, di yata mangyayari ang sinabi ko. Di yata mangyayari ang fulfillment. Kaya kumisya, ay tayo naggugulang. Di yata totoo ako'y magaling na. Di yata totoo na ako'y mayaman. Di yata totoo na ako'y banal. Kasi nagkakasala ako. Di yata totoo. No. Kundi magtinta pa tayo. Patuloy na tayo maging ugnayan sa Diyos at hanggang darating pa naman, for 20 years, ay si Joseph ay nagkaroon ng fulfillment, kaganapan, ang lahat kanyang sinabi kay Pero. Kaya, sabi nga ni Jesus, manatili lang po tayo. Kaya, believe na ang building natin next year ay patatayo natin. Kaya, ngayon pa lang, ay ikaw na ay isang identity. Ang identity mo, you are rich. And down, you are child of God. Ikaw ay anak ng Diyos, anak ng hari ng mga hari, anak ng pelikan na ito mo. Magagawa natin na kayo tayo mag-contribute sa gawain ng Panginoon. Dahil ang gawain ng Panginoon ay malaking pakinabang sa atin. Bakit? Kasi po, spiritual. Ang puso natin, ang siya binabago niya. At ang sabi niya, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, dalawa'y pagkabilitalim ay nandoon ng ating kaisipan na puso ay talagang binabago niya. Ginoon ang ating vision dito, transformation. At tunay na ang kalayahan ng buhay, ang kaliwanagan ng buhay, hindi dilim ang namamulot sa atin, hindi problema, hindi sakit, hindi anong bagay na siyang gugupo, nagpapalipin sa atin para tayo hindi mabubuwam, kundi puro tagumpay ang ating naranasan at pagpala biyaya ng Diyos. At pag-ibig, kapayapaan, kagalakan. Kaya masasabi natin, tayo mga Kristiyano, basta natin sabihin, 1, 2, 3, tagumpay! Yan, tagumpay. Dahil kay Kristo. Yes? Amen? Kaya dati sa identity, victorious talaga. Ano man ang problema, sabi natin, we are victorious. Because Christ, siya ang nag-overcome sa lahat ng bahay sa buhay na. Kaya God bless you po. Magandang umaga sa inyo lahat. Let's pray. Let's all stand. Yeah. Thank you, Lord. So, mga ito, salamat. At kabibigyan mo ng magandang mensahe. Salamat, Kinoo, sa ginamit na si Maria Edgar, Engineer, at kung sa pamilya. Salamat, Panginoon, sa buhay. Salamat din, mga ginagamit mo, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo sa lugar nito. At about sa atin, salamat sa buhay na sila po ay aming blessing about siya. Ang bawat siya ay papala. Kaya Lord, sama-sama kami, patuloy na marasam. Kung sino ka sa mga buhay, hindi lang ako, hindi lang ilan, kung hindi kami lahat, ay sama-sama, tulong-tulong kami. Na kami umangat sa aming spiritual na kaga, sa aming identity, sa aming mga buhay. Lord, give praise and glory
in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. At bless po sa ating lahat. Lahat pong natin magkamayan. Nasa po lang